Paano mo nalaman na may patong sa ulo na 500,000? After posting po sa Facebook, doon po lumabas yung mga post na marami po naghahanap sa kanya. Kaya nyo sir na-serve yung warrant dahil dito sa ating complainant. Tama po ba? Opo, dahil po doon, na-serve namin yung warrant. Mukhang hindi po recorded sa kapulisan yung pong binabanggit na alok ng reward money. Yung pong pangako sa social media para po itong mag-amin ng isang suspect sa harap ng telebisyon, sa harap ng radyo, sa harap ng camera. Lilitaw po, this is going to be a private transaction sa pagitan po ng taong nag-post at saka po itong tao na nagre-reklamo sa atin ngayon na siyang naging dahilan para mahuli. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Paano mo nalaman na ito'y kumpirmado na may patong sa ulo na 500,000 pesos? Sa Facebook post lang po. Matapos pong isearch yung totoong pangalan niya, lumabas po Okay. eh. Sino ba? So in other words, yung Facebook page na yan. Ito ba ay nakipag-ugnayan ka sa Philippine National Police? Hindi po, sir. Bakit? During the arrest po. Okay, pag-serve. sinong umaresto? Hindi ko po nakuha yung pangalan, pero Okay, police sige. po sa So in barangay. other words, ito na-aresto yung tao. Yes po, na-serve po yung Nakita warrant. mo? Yes po, nakita ko. So dito sa parting to, nahuli siya. Opo. Paano mo nalaman nahuli siya? Bali, after kung tumawag sa akin yung police na may tumawag warrant sa'yo po. Sinong pulis na tumawag sa'yo? Yung Gonzales po. So si Gonzales ang tumawag sa'yo. Kumpirmado ba na nahuli? Opo, dahil after that, pumunta po ako sa presinto. Tinanong Anong ko po. presinto yan? Sa 3S Dalandanan Okay, po. so nakita mo yung wanted Hindi po, pero kinonfirm po nung mga police doon. na nahuli? Nasa loob po yung Nasa loob. Okay, so paano mo nalaman na may patong sa ulo na 500,000? After posting po sa Facebook, doon po lumabas yung mga post na marami po naghahanap sa kanya. Okay, sinisiguro muna namin dito sa Pambansang Sumbungan, talagang hindi tayo umaasa dyan sa mga kung ano nakasulat sa social media. Mga ganong klaseng comment sa mga post, hindi kami sigurado rito. Ano? Siguro mas maganda, pasintabi lang muna sa'yo, kasi hindi ako kampante ron sa sinabi na may 500,000 pesos ka makukuha. Ang reward money, manggagaling sa gobyerno yan kung wanted yan, terorista yan. Kung may patong siya na ulo ng 500,000, 1 million, dapat kumpirmado tayo sa mga wanted criminal sa Pilipinas. So magsasabi niyan kung sino nagpo-post ng mga wanted criminal at meron tayong information at hindi tayo maniniwala sa mga post-post na yan. Lilinawin lang po muna namin kasi ayaw po namin maging kuryente hanggat hindi po maging kumpirmado na itong sinasabi itong complainant na lumapit sa amin, may reward money raw, yung pasahero na nahuli. At dahil pasahero niya sa Grab, pagkatapos naiwan yung cellphone, walang pambayad, nakita niya at nandoon, na wanted pala at napunta raw ata sa inyo. Ikaw ba yung arresting officer dito? Or tell us about this. Baka may information ka, linawin muna natin para walang kuryente, sir. Sir, ganito po kasi nangyari niyan. That time po, panggabi po akong duty, 8 to 8 po. May responde po kami sa barangay. And then po, nung lumapit po siya sa akin, yan po yung complainant. Tapos, nagtanong po siya na daw ba pwedeng gawin kasi mali daw yung information na binigay nung nireklamo niya po na babae. Ano pong status ng taong pinablatter niya? Talagang totoong wanted? May patong daw sa ulo ng kalahating milyong reward? Totoo ba? Wala po knowledge doon sa reward po na may patong po. Pero po ang nakalagay lang po kasi sa warrant niya is serve sentence na po. Serve sentence po nakalagay po sa warrant niya. Served sentence? Opo. Meaning sentensyado na siya. Yes po. May criminal case number, staffa under, sa Caloocan dinala? Or ano ba to? Caloocan branch? Ano ba Bali to? po yung ano niya po, warrant niya po galing po sa Caloocan. Sa Caloocan. Yes po, nag-issue po. Yung complainant po, siya po nag-request na baka daw po may warrant po. Okay. So na-check niya may warrant? Opo. So, yung complainant po na nandyan po ngayon, siya po nagsabi sa akin na may reward daw po kasi baka daw po wanted, pa-check daw po sa warrant. Ito ba alam ba ng inyong ng station commander patungkol dito sa Yes po. pagkaka-aresto? Aksidente lang? Yes po. Bali po, pinakonfirm ko po sa commander ko na Anong sinasabi ng commander ninyo? May reward money raw patong sa ulo? wala naman po siyang nabanggit kasi po ang focus po namin nun is ma-serve lang po yung warrant. Patrolman, gusto ko lang tanungin sa inyo, sir. Kasi 'di ba yung warrant, kailan niyo po ba na-receive na meron na pong lumabas na ganito? Bali po yung pecha po kasi nung warrant is 2022 pa po siya. Bali po, ngayon lang po namin na-serve kasi po, kinonfirm po namin kung active po ba yung warrant niya. Then, nalaman na po namin sa warrant section na active po. Okay. So ngayon, sir, na nalaman nyo na active siya,
nung kasalukuyan, paano nyo po nakuha yung impormasyon regarding dun sa tao kung saan siya nakatira, saan siya pwede matagpuan? Kanino nyo po nalaman yung impormasyon na yun bago na-serve yung warrant? Bali po, nasa barangay hall po siya ng Marulas dahil nga po may complaint daw po yung si Sir. Si Sir Bali John, po, inireklamo yung babae na may warrant, tama ba? hindi po. Bali po, ang reklamo daw po niya is hindi daw po siya binayaran ng Grab. Bali po, wala po kasi akong... Okay. okay. Parang lumalabas. Nareklamo niyo sa barangay kasi hindi nagbayad. Tama? Opo. Okay. So, nang walang pambayad, dumating sa barangay at pagkatapos, paano niyo nalaman na may warrant siya? Bali po yung complainant po natin Complainant. na nandyan po. Okay. Siya nagsabi, itong complainant, si Yes John. po, na may mga post daw po sa Facebook. Kaya kinonfirm ko po yung pangalan. Lumabas Okay. naman po na may warrant po siya. Kaya nyo, sir, na-serve yung warrant dahil dito sa ating complainant, tama po ba? Opo, dahil po doon, na-serve namin yung warrant. Dahil binigay niya po yung tunay na pangalan ng Okay. babae. Okay, Sir Ben. May tinanong ba kayo dito, Pat, na Patrolman Cedric Gonzales, kung so hindi niyo ba sinilip na kung yan ba sa ano na yan, yung nakapost-post dyan sa social media, tiningnan niyo ba kung talagang totoo ang sinasabi nitong complainant na may patong sa ulo kasi sa kanya aksidente na kung anong dahilan, napulot mo yung cellphone niya, naiwan? Binigay po sa akin, collateral po. Collateral. At pagkatas ang ginawa mo, binuksan mo? Binuksan ko po. Okay. So, binuksan. At nung binigay yung collateral sa'yo, sabi ng ganon, bakit niya binigay? Wala siyang pambayad. Wala po siyang pera eh. So, nung binigay sa'yo, anong ginawa mo? The next day, nung araw din yun? Pag ora mismo po. So, nasa pumunta ka sa barangay. Bumalik po ulit, opo. Bumalik siya sa barangay. Bumalik siya. In other words, kinuha mo yung cellphone. Opo, binigay po. Tapos pagkuha mo, mga ilang oras kayo baka pumunta ng barangay. Mga minutes lang po. Mga Minutes. 15 Bakit naisip mo pumunta sa barangay? Kasi na-check po ng misis ko na may warrant eh. Lumabas po yung pangalan sa cellphone niya eh. May warrant. So, chinek ngayon ng mga polis, may warrant nga. Lumabas po. Accidental lang, yung kanyang accidental discovery. So, ang tanong, tapos na-check mo doon sa mga post na yon, na post na kaninong post at paano mo nalaman na siya ay may reward money? Upon checking po sa pangalan at mga post, lahat po tinignan namin isa-isa ng asawa ko. So lumabas po doon yung kanya, yung nanging Maaaring magkapangalan, pero hindi yung sa kanyang patong sa ulo. So, inassume nyo na may patong siya sa ulo. Opo. Dahil sa post. Opo, nakalagay Okay, po. so medyo wag na ito ay magpakita, okay? Yan ang kaya ako pumasok na pag-iimbestiga. Kasi una sa lahat, chinek mo ba sa listahan ng talaan, sa Kampo Krame ng mga wanted person na kung mabay itong tao na ito kasi kung titingnan mo, hindi naman to murder, hindi naman to whatever na malalaki o terrorism na kung saan may mga patong yun. O nagbigay talang ng reward money. Kaya ito simple stapa lang to Pero ganun ang labas. So, inassume mo dahil nabasa mo sa cellphone Opo. at pumunta ka ng barangay, pinabarangay mo siya or paano ba? Tinawagan niyo siya, nakunin mo yung cellphone mo rito. Siyempre, hawak-hawak mo Andun pa cellphone rin niya. po siya eh. Nag-stay lang po siya doon kasi pangako niya, cellphone, hawakan mo, next morning, tubusin ko yan sa'yo. So, pinhawakan sa iyo yung cellphone. Okay, nung hinawakan mo yung cellphone, binuksan ninyo. Lumabas po yung pangalan niya. Hindi, binuksan niyo, siyempre. Ginamit ko po kasi- ginamit mo. Alright. Pat, Patrolman Cedric Gonzales, nandiyan ka pa? Yes po. Ano sa palagay mo na narinig mo yung usapan natin ngayon? Wala namang basta't inaresto niya, serve sentence na lang. Tama? Yes po. At parang hindi kayo naniniwala na may reward money to. Kasi parang hindi naman nabahala. Kung nakuli niyo may reward money, malaking bagay po yan. Dapat na pumasok sa media na 200 na ito'y may patong, whatever. So nakita ko, hindi ba nagka-interest yung, yung superior mo rito? Hindi naman po. Kasi po ang sabi niya po kasi sa Facebook lang naman daw po may nakapost daw. Kasi po pinakita po sa akin ng complainant na may reward daw sa Facebook. Kaya ang basihan po kasi 'di ba po pag may mga kung di po government official yung mga po yung maglalabas ng reward po pagka wanted person. Ang ating pong tingin dito sa kakatuwang sitwasyon na to, medyo mukhang hindi po recorded sa kapulisan yung pong binabanggit na alok ng reward money, Ginoong Ben Tulfo. At dahil ganyan, medyo hindi po natin talaga maasahan ang kapulisan na magbigay ng impormasyon kung yung bang nahuli
may nakapatong na pabuya ba pag siya nahuli. Lilitaw po, this is going to be a private transaction Yes. sa pagitan po ng taong nag-post at saka po itong tao na nagre-reklamo sa atin ngayon na siyang naging dahilan para mahuli. Yung pong nakapost na ipinapawanted. Ang tanong lang po, may pananagutan ba si nag-post sa Facebook na ito pa rin yung kanyang pangako sa Facebook, sa social media, bayaran yung reward money of 500,000 matapos mahuli. Amin pong paningin mga abogado, itong kulin po siya. Itinali na ang nag-post ang kanyang sarili sa isang pangako na meron siyang kakayahang magbayad ng 500,000 piso sa sino mang makakapagturo o di kaya makakapagbigay ng impormasyon tungo sa aresto noong pong nasentensyahan na o nung kanyang ipinapahuli. At dahil may pangako po siya, itatali po siya ng batas doon kahit na po ito'y nasa social media inilabas. At ito pong ating nagre-reklamo, may karapatang habulin yung pong reward money na yon at kung hindi po ibibigay talaga, dalawang kaso po yan. Kasong civil for specific performance, pagtupad sa ipinangakong katungkulan sa pagbabayad ng pabuya pag nahuli yung taong inaanunsyong dapat mahuli. At pangalawa, kung hindi po talaga magbabayad, abay falsely pretending to possess money, possess business or qualification. Falsely pretending, nagpanggap na meron siyang perang ibibigay pag nahuli, samantalang wala naman pala. Papasok po siya sa Artikulo 315 ng ating Kodigo Penal ng Pilipinas. Ginong Carl Tulfo. Po kayo, Ginong Ben Tulfo, kaya nga po ang ating pong panukala dyan, kumilos na po itong nagre-reklamo sa atin, matapos po siya rito sa atin at kumakbang legal po siya sa tulong ng help desk Pabitag mo para pangunahin po dyan, padalhan muna ng demand letter yung nag-post sa Facebook, hingin ang kabayaran noong pabuya na iniligay sa Facebook. At pagkatapos, pag hindi makakakilos at gusto po talaga nitong complainant nating makakolekta, yung pong dalawang kaso ang ating ihaharap doon po sa taong yon. Ganun po ang magiging sitwasyon. Ginong Ben Tulfo. Okay. Allowed ba sa batas natin, attorney, ng isang individual mag-post ng reward money unless kung talagang kaka-aresto? Meron ba tayong batas dyan na po pwede, halimbawa, nagtatago na at sentensyado na siya na isa-serve yung sentence, hindi siya mahuli-huli? Well, any individual, private individual, pwede magsabi, sa ikahuhuli nito, magbibigay ng kalahating milyon pagkatapos yung pala, hindi naman totoo. This is now between yung naghahabol, itong nandito, at saka yung nangangako sa social media. Tama po kayo, Ginong Ben Tulfo, at ang katotohanan po niyan, talagang silang dalawa na lamang po makakalutas nito sa kanilang pagitan. Ang magiging maganda lamang po sa katayuan ng ating complainant dito po sa help desk, ipabitag mo ay yung katotohanan, yung pong pangako sa social media para po itong pag-amin ng isang suspect sa harap ng telebisyon, sa harap ng radyo, sa harap ng kamera. Pagka po umamin yung suspect na siya may pananagutan, sabi po ng Korte Suprema, tinatanggap bilang katibayan ng pananagutan yung pong pag-amin sa social media o di kaya sa mainstream media. Ganun po ang katayuan nitong nangako sa Facebook ng pabuya. Ginong Ben Tulfo. Ganun ba? Nangako ba sa Facebook page na yung taong magbibigyan pabuya or sinabi niya, ganun ba talaga yung taong nabasa mo na may pabuya manggagaling sa talaan ng PNP or yung taong nagsabi, magbibigay ako ng pabuya ng 500,000 pesos pag nahuli to? Tumawag din po yan eh. Tumawag sa yung tao? Opo, nagsabi po sa akin. Well, tumawag sa yung tao? Opo. Well, kung tumawag sa yung tao, sabi nga ni Atty. Batas Mauricio, ikaw at ikaw yung taong tumawag sa'yo, kapag hindi niya dineliver yun, total lumabas na rito, Opo. pwede ka na magsampan ng kaso, wala na rito ang polis. Kumbaga, ikaw at saka kung talagang gusto mo makuha yung pabuya. Is that right, Atty. Batas? Tama po kayo sa inyong pananaw, Ginong Ben Tulfo. It's going to be strictly between them. Private matter na po siya actually. Dahil kung kikilos itong complainant natin and then papanagutin niya yung nag-post sa Facebook, magpepresentahan na po sila ng ebidensya pero talaga pong wala nang kinalaman ng kapulisan. Okay. Sapagkat wala namang kinalaman ng pulis sa reward money na binabanggit po sa Facebook post. Ginong Ben Tulfo. Siguro ngayon, labas na kami dyan. At total, kausap mo naman yung taong nagsasabing reward money. Hindi Balikan. po. Binlock na po ako. Blinak ka na, ay wala na tayong hap. Kung habulin mo pa rin, kahit na blinak ka, makakagawa ka rin ng pamamaraan, sayang din yung kalahating milyon. Kasi kung hindi, lipad na, lana. Hindi kami makakatulong sa iyo. Kasi unang-una, it's between you and him. Kung ano yung usapan ninyo, hindi kami pwedeng gumanap na testigo. Ang kagandahan doon ay nahuli yung kriminal. Kung ano man ang kanyang galit doon sa tao,
maaring biktima siya nung, maari lang maari, ako'y babakasakali, na nabiktima siya, malaking pera na gusto niya mahuli, nahuli nga. Kung ano mang usapan ninyo, wala kami roon, at dinala mo rito, at least nagbigay ng payo yung si attorney, sa pamamagitan yung dalawa. Opo. Private matter na yan. At ganoon pa man, malaking bagay din, at maraming natuto rito sa reklamo na yan. Nakatulong ka rin. Opo. So with that said, dyan tayo nagtatapos sa reklamo nito. Ito ang bagong pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk.